Okay, magandang gabi sa lahat. This is Justin Talk News PH. But before we start, before anything else, I would like to request, paki-like naman, share, and then subscribe to Justin Talk News PH. Ngayong gabi na to, napaka ganda ng pag-usapan natin. Parang unti-unti nang nababasag, nabibiyak ang sindikato ng Malika. Kasi siguro narinig ninyo yung speech ni Martin Romualdez ngayong hapon na to. At ito yung pahayag niya na broadcast halos lahat na TV stations ay nagpapahiwatig na laglaga na talaga. Yun ang pahiwatig na unti-unti nang nababasag ang sindikato at unti-unti nang umiiwas sa kanyang-kanyang liability itong mga member ng sindikato ng nakawan ng ating bansa, nakawan sa pundo ng mga mamamayang Pilipino. Dahil dito sa speech niya, dami siyang sinabi at ang dami niyang mga pahiwatig. Ang isang napaka-importanteng pahiwatig na binigay niya, yung pagbanta niya. Marami siyang nalalaman. Hindi lang sa nakaraang administrasyon, ngunit ngayon, yung mga alam niya na mga kalakaran dyan sa pamahalaan natin. So, kasama na dito ang pagsisikwat ng pundo sa pamahalaan sigurado, o paano gumalaw ang mga departamento para makalikom ng mga malitang halaga para yun ang paghahatian ng mga buhaya dyan sa pamahalaan natin. Ito reaction niya dahil ngayong hapon na to, ngayong araw na to, kaninang umaga yata, nagkaroon ng press conference ang ombudsman na si Boying Remulla, na isang siguro nautusan lang na kailangan na natin maghanap ng ulo para yan ang pugutin natin, dahil mahirap naman kung ang pinuno natin ang mapugutan ng ulo. Alam naman natin kung sinong pinuno dyan sa sindikato na yan, yung mastermind, yung pinaka biggest mastermind of all. Kaya nangyari, nagbigay ng pahayag si Boying Remulla na sinampa na ang kaso na plunder sa 7th Division ng Sandiganang Bayan laban kay Martin Romualdez. At may kasama pa dyan, magkaroon din ng kautusan na i-freeze ang kanyang mga assets at mga ari-arian at pera yan sa mga bangko. At inutusan din siya na i-defer or hindi pinayagan yung travel clearance niya papunta na Singapore dahil mag-angioplasty daw siya. Marami naman pwede mag-angioplasty dito. Ang daming hospital diyan ka sa St. Luke's. Di ba kaya ng si Boying nga, diyan na angioplasty. Kaya rin yan sa'yo. Bakit lalabas ka pa? O ito na yung paraan para makaiwas ka kung ano mangyari diyan sa kaso na yan. Kasi yung plunder na yan, non-billable yan. Kaya yan ang iniiwasan. Sigurado ako dyan. Once na ma-issue yan ng Sandiganang Bayan, maprubahan na may proof talaga, may ebidensya na convict kay mayroong probable cause na talagang masampahan ng plunder si Martin Romualdez, issue ang kaagad ng warrant yun. Kaya ngayon, kahanap siya ng paraan na ngayon pa lang lulusot na siya. Ayan pamamagitan ng ginawa rin ni Saldico. Siya nga nagturo ni Saldico na umalis na. Umalis na sa bansa para makaiwas sa kaso. Ito rin ang gagawin niya ngayon. So,
Yung triumvirate, tatlong ulo. Una yung pinakamaliit na ulo, diyan sa sindikato na yan, na si Saldico. Ngayon, parang si Martin Romualdez na naman na bibigtiin at maiwan yung pinaka mastermind talaga. Yun ko kung anong gagawin nila para makaganti. Kasi parang gustong-gustong gumanti ni Martin Romualdez sa pamamagitan ng pagsiwalat din ng mga sekreto na yan ang gusto natin mangyari. So ngayon nagkabulgara na at nagkalaglaga na. Ganyan naman talaga nangyayari sa mga titingnan natin yung mga palabas sa sine. Ganyan talaga. Magkalaglagan talaga yan sa katagalan. Lalo na ngayon na maipit sila dyan dahil nga dito sa hearing ng Supreme Court, unti-unti lumabas yung mga decision with regards dyan sa budget ng 2023, 24 at 25 na nagsaad na talaga grabe ang ginawang paglabag sa ating mga proseso at sa ating constitution mismo sa paggawa nila ng budget na yan. Kaya yun ang kinatatakutan ni Martin Romualdez. Ngayon, pinaglaban niya yung clearance. Wala naman, immigration lookout lang naman daw. Hindi ko lang alam kung anong power ng ombudsman nagpapigil dyan sa travel clearance na yan. Kung susundin ba yan ng immigration, yung travel clearance na yan. Kung susundin yan, ibig sabihin, kung may i-issue na warrant of arrest, talagang kulong siya. At sa pahayag niya, hindi siya papayag na hindi niya sagutin o ang mga akusasyon laban sa kanya sa pamamagitan ng legal na paraan. At yan na nga, harapin niya sa Sandigan Bayan. Ang problema lang, nakakulong siya. So, parang unti-unting nabubuksan natin ang pahinang ito na magkaroon ng unti-unti ang pagbunyag ng mga membro diyan sa sindikato niyan kung paano nila nilustay ang pera ng Kabangbayan. Yung una, si Saldico, maraming nag-deny lahat. Wala talaga silang kinalaman. Pero ngayon, ito, lumabas na. At isa sa mga propaganda drive na gagawin ni Martin, sigurado ako na magbubulgar din yan. Ibubulgar din niya yan si Bangag na siya ang mastermind. Kaya magturuan sila. Di maganda. Ngayon pa lang, magkaroon ng tayo ng kaalaman kung paano nila ginawa yung pagnanakaw na yan. Naklarong-klaro. Kasi dalawang tao na magsasang-ayon dyan kung paano nila ginawa. Yung sinasabi ni Saldico. At yung ito, in the future, as a defense, gagawin niya ni Martin Romualdez. Kaya, napakaganda ng pangyayari. Ang dami niyang sinabi doon sa speech. Dinideny niya na ganito, ganyan. Wala daw siyang kinalaman dahil speaker lang naman siya. Yung nga ang dahilan na may kinalaman ka dahil speaker ka. Hindi daw siya nag-appeal sa bicameral committee. Si Escudero ang tinuro niya. At saka si Saldico ang nandyan daw sa appropriations committee sa bicameral. Sila daw ang gumawa niya. Hindi naman daw siya nag-appeal. Sino ba si Saldico? Di ba bata mo yun? Lahat para maging malinis ang galawan, hindi ka nag-appear doon. Pero nandyan si Saldico, nandyan si Kimbo. Para yun ang lilinis ng mga transaksyon niya dyan sa bicameral committee. Ngayon, inipit niya si Jesus Escudero, sinabi niya na sila Saldico niyan, hindi ako kasama dyan. Saka maraming mga congressman ang nagde-decision yan, maraming committee, ilang mga hearing ang ginawa sa plenary, maraming hearing yan. Kaya hindi mo masabi na ako lang ang may gawa dyan. Ibig sabihin, nasa akin ang decision. Alalahanin natin yung sinabi ni Vice President Sara
na kayong dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Natotoo, lumabas din yun. Ang kulang lang sa sinabi ni Sara, hindi kasama yung dalawa. Sino yung dalawa? Di alam na natin, yung nasa Malacanang. Dalawa yun, hindi isa ang bilang ko dyan, dalawa. Kanya-kanyang ano yan sikwat. Oh. So, ganyan ang nangyari. Napakaganda ng turn of events ngayong araw na to. Siguro wala naman gusto na ni Buing na bumangon kasi nararamdaman na ni Buing na tagilid na talaga ang sitwasyon ng Marcos administration. Itong bangag na administration, tagilid. Ang lapit na lang, lapit ng 2028. Kahit anong pilipit na gagawin nila, wala talagang mangyari. Matibay pa rin, nakatayo pa rin si BP Inday Sara. Kasi si Buing, gumawa rin ng paraan na maprotektahan ang sarili niyang interest. At ito sa pamamagitan ng pagtupad sa utos ng kanyang puon na si Bangag. So ito na, magkabukingan na to. Kaya madiin yung sinasabi ni Martin Romualdez na marami siyang alam. Marami siyang alam sa gobyerno. Matagal na siya sa gobyerno. Totoo naman, tagal mo na Kaya nga umaman ka ng gusto yung tatay mo pa noon. Lahat ng mga nasikwat ni Marcos, hindi naman kayo umalis dito sa bansa. Kayo ang nakinabang doon sa mga sinikwat. At hindi kayo pinakialaman ni Cory, kaya patuloy kayong namayagpag hanggang ngayon. At yung Romualdez hindi naman ganyang kayaman. Diyan sa pagsimula pa lang ninyo diyan sa Tacloban. Sina Imelda. Bakit ganyan na kayo kayaman? Nung naging presidente si Ferdinand, ito nga yung mga kamag-anak ni Ferdinand Marcos Sr., hindi naman gaano yumaman. Merong mga iilan, pero hindi katulad ninyo, mga Romualdez, na talagang sobrang yaman. Na hindi naman kayo ganyan, wala naman kayong matinong negosyo. Ngayon ka lang na bumibili ng mga kumpanya sa perang hindi natin alam kung saan galing. Pero alam na natin galing sa malita. Kaya ito, very historic moment. At ito na yung sinasabi na ang gaba hindi daw magsaba. So kung sa Bisaya pa. So ito na yun. Unti-unting lumabas ang katotohanan. At unti-unting magsaksakan sa likod itong mga to. Nagkatraidura na yung mga yan. Yan naman mga ugali ng mga yan Traidor naman talaga yung mga yan. Lalo na yung isa. Ito, bulong ng bulong din ito Traidor din yan. Isa yan sa nagplano. Ito si Tambalusos. Diyan sa confidential fund ni Inday Sara. Pagkapanalo pa lang, binalak na nila kung paano tanggalin yan si BP Inday Sara na hindi nila magpatagumpayan hanggang ngayon. At yun, gusto nila talaga si Toto Soto atat na. Gusto na talaga mag-hearing forthwith daw. Kasama na si Lacson. Puro mga nakamalita yung mga yan. Kaya ayaw nila, iiwas na lang sa sarili nila. Na pagdating sa termino ni BP Inday Sara, maging sila, liable sila sa mga ginagawa nila. So magandang balita itong natanggap natin ngayong hapon na to. Mayroong hearing sa Supreme Court. Doon nakabukingan tungkol dyan sa Sara. Even July pa lang, hindi pa release ang Saro yan. Usually ang Saro October, November yun ang release dyan. At saka meron talagang certification galing sa Treasury na may pera na nakalaan para dyan sa Saro na yan. Paano i-release yan kung walang pundo? Saan kinuha yung pundo? Kinuha sa program funds. Kaya ubos ang program funds. Saka yung mga pundo ng mga department tulad ng PhilHealth na sinasabi siguro na excess ito. Yan ang pinapalabas doon sa hearing. Iba yung unang hearing sa PhilHealth na excess funds yung nakuha nilang pera. Na hindi naman daw babagsak yung PhilHealth dahil sobra-sobra daw yung pera na kinikita na galing naman sa contribution ng mga membro.
O tapos sabihin na kukunin nila dahil sobra nga. Kita mo yan. Kaya ngayon, huling-huli sila ngayon dyan sa hearing sa Supreme Court. Nakikita na natin kung paano nila linaro, winalang hiya ang budget na nakalaan para sa mga proyekto na ang may pakinabang ang ating mamamayang Pilipino. At yan hindi na mangyayari dahil kung saan na dinala yung mga pera na yan. Sana pag palit ni BP Inday Sara kung siya ang maging presidente, talagang i-sequester lahat ng mga properties niyan, i-demanda at ikulong. Yun ang kulang doon sa ginawa ni Cory Aquino. Tama, naka-people power na alas si Marcos, pero wala siyang kinulong. Bumalik pa si Imelda na tumakbo pa ang presidente. At ngayon, lahat, wala nakakulong eh. Buti nga sa atin, kulong lang. Yung mga Middle East country, binitay na yung mga yan eh. Diba? Firing squad na yan, tulad ni Gaddafi, tulad ni Saddam Hussein. Si Assad nga lang nakaiwas dahil umalis papuntang Russia nung pabagsak ng kanyang rehimen. Kaya dapat talaga mayroong mananagot sa ginagawa nila. Makukulong, maparusahan ng husto. Tamang hustisya ang ipairal natin dito sa bansang ito para ang mga magnanakaw matatakot na silang gawin yan. Kaya yung sinasabi pa ni hindi daw niya mahawakan yung mga congressman. Ay, nung ginawa mo ng impeachment ni Inday Sara nung una 2019, what I mean is 19 Congress. Anong ginawa mo? Kinulong mo sila sa isang session hall para pipilitin na pipirma para ma-pass break yung impeachment case ni BP Inday Sara papuntang Senado. Sumabit lang dahil may reklamo sa Supreme Court at may nakitang ang daming paglabag sa konstitusyon kaya na-dismiss. At yan din ang mga nangyari ngayon sa itong impeachment case na sinasampa nila. Isipin mo, bukas magkaroon ng hearing. Magkaroon ng hearing daw. Ang magiging nila, witness si Boying Remulla at saka si Trillanes. I-prove daw nila na may hidden wealth si BP Inday Sara. Kita mo yan? Nung pinail yung reklamo niyan sa impeachment complaint, wala naman kayong naka-attach na ultimate facts. Wala naman si Trillanes doon nagsabi na si Trillanes na nakasaksi. Siya ang witness dyan sa kaso ng hidden wealth. Nakita mo, ang salin yan si Buwi ang magpaliwanag. Dahil galing ng ombudsman ang salin. I don't know kung paano niya hanapan ang butas yun, salin na yan. At salin pa, simula nung 2007 na naging mayor si Inday Sara, na hindi naman yan sakop dahil yung impeachment ay nag-impeach kayo ng Vice President, hindi naman mayor. Diyan palang sabit na eh. Yan nga, antayin din natin yung mga petition kung anong decision ng Supreme Court. Anong nila, direktiba na ilalabas para magkaroon ng kaayusan itong hearing na ginawa ng House of Crooks ng House of Representatives. So ito, antayin pa natin kung anong mangyayari dito sa yung kaso ni Martin Romualdez. Kung talagang totohanan na ito ni isasampa ni Boying, makikita rin natin kung hindi ba drama-drama lang yan. Hindi ba drama-drama lang yung mga pinagsasabi ni Boying Remulla. So, hindi ba i-hold yan sa Sandigan Bayan? Hindi natin alam. Pero doon sa pananalita ni Martin Romualdez, parang totoo na talagang sasampahan siya ng kaso at siya ay lalaban. Ang ibig sabihin, sasabihin niya kung ano nalalaman niya diyan sa pagnanakaw, diyan sa nakawan sa pundo ng bayan. So, excitement, ang excitement napakataas, para malaman natin ang katotohanan. So, antabayan na natin sa mga darating na araw kung anong naging development dito sa
pangyayaring ito sa binunyag ni Martin Romualdez na parang hindi ako manahimik, sasabihin ko talaga lahat. Parang ganun ang ibig niyang sabihin. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page, at if you are new to this channel, kindly press like and then share this video, and of course most of all, subscribe to Justin Talk News Page. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you po. God bless.